Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn mula October to December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up yung energy mamaya. Anyways, ano to? Teka, may dumi dito. Hindi matanggal. Matanggal. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck natin. Sa case na to, maganda naman kasi mapaperfect na ng iba sa inyo, finally, ang kanilang talent, skill, knowledge. Parang magiging kayo ng mastery dito sa kung anong pinagkakabalahan nyo. Okay? Sabihin natin sa pagkanta, may hit nyo na yung mga note na hindi nyo kaya. Depende. So again, depende sa kung anong pinagkakabalaan nyo dito. Ito, may mastery tayo eh. Ngayon, sabihin natin jobless yung iba sa inyo. So, parang ang action na gagawin ng iba sa inyo ay maghanap ng work. O sabihin naman natin may work na talaga yung iba sa inyo. So, anong action ang gagawin nila? Magpapaka-busy. Siguro, para mas mag-earn ng money kasi syempre, maraming celebration ngayon. Di ba? October to December, Halloween at Christmas. So, depende kung tawag dito, nag-celebrate yung iba sa inyo ng Halloween. Kasi sa December, di ba, Christmas. Marami ding Christmas party. Saka January 1, di ba, December 31, maghahanda ka na para pagsalubong mo ng bagong taon ng alas 12 ng gabi. Di ba? Ng January 1, may pera ka. May handa ka na pala. Saka kailangan mo ilabas din yung pera. May pamahiin kasi dyan. Para dumami daw ang pera. Depende. Maraming pamahiin kasi. So, ganun ang dating dito. Magiging busy yung iba sa inyo para mas makapag-ipon ng pera. Para nga sa future na gastusin. Dahil marami ng gastos pagdating mo ng December. At kung nagse-celebrate nga ng Halloween yung iba sa inyo. Saka yung mga batang nanghihingi ng treats, di ba, pag Halloween. So, may pangbili ng candy, chocolate. Ano pa ba? Combination pa to. Well, wala na yata akong maiisip. Siguro, busy na i-transform ang kanilang trabaho. So, magiging determined na ma-promote siguro. Magka-award.
Pwede. Parang magpapakitang gilas yung iba sa inyo dito, oh. Sa mga boss. O sabihin natin ito, magiging sobrang productive. Busy nga, oh. Lalo na yung mga nagagawa ng parol, di ba? O anything na may kamay na involved. So, nagluluto, di ba? Maraming order. So, ganun ang dating. Sila yung mas magiging busy. Yung work na may kamay. So, luto, music, craftsmanship. Ikaw yun mag-isip. Basta may kamay. Kasi may iba naman na walang kamay, tulad ko. Although may kamay din naman akong ginagawa dito, pero more on boses yung puhunan ko dito. Saka isip, dahil marami akong kailangang i-memorize na ito, mga cards. Na meaning, so hindi ako included dito. Anyways, ito naman. Anong combination? Letter. Despair. Ano to? Parang to? Bad news o sad news. Biruin nyo, despair to. Oh. Nakakatanggap ng mensahe. In general na to. Pero written siya. So, pag sinabi mo written, hindi siya verbal. Okay? Written talaga. Yung parang may record ka. Pero wala to, no? Maganda kung i-clarify natin itong sad news. Mukha na kasi siyang misfortune. O difficulties. Tungkol saan kaya to? Well, in general na yan. So, sabihin natin mapa, career, love life. Kasi stability to Card ng stability, practicality, responsibility. Ano kaya meron doon? Trouble coming out o paparating pa nga lang. Parang gigisahin sa kumukulong mantika o sa sariling mantika. Yung iba sa inyo, sadness na nga to. Sadness din to. O kaya yun. Heartbreak. Last na talaga to. Ito na. Kasi maulit lang sila Well, career-related issues to. Yung sad news dito. Hindi kasama yung loyalty na sinasabi ko, kaya nga nagdagdag ako para mas clear. Hindi siya relationship. So again, career, money, health. Beware. Okay? Kasi may iba sa inyo na magpapakitang gilas, di ba? Sabi ko kanina, gusto ma-promote, mukhang hindi mapopromote.
Dun lang siguro yun. Yun lang yung topic. Na para bang mag-e-effort yung iba sa inyo para mapansin. Pero hindi nga. Hindi worth it. Dahil hindi mapapansin o hindi papansinin ang effort ng iba sa inyo. So, ganun talagang buhay. Minsan, panahon mo. Minsan, hindi. So, again, dun lang siya tatama sa iba sa inyo na gusto ma-promote. The rest, okay naman. Anyways, gusto ng award. Yun yun eh. Dun siya tatama sa gusto ng promotion, award. Hindi mangyayari. Pero the rest, okay naman. Kukuha lang ako dito ng 2 card. Okay, babasahin ko lang kasi madali naman itong intindihin. Balance. There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. So, para lang to sa mga in a relationship na ini-encourage ang balance. Okay? Ayun o, balance sa pagitan ng physical, emotional, at spiritual intimacy. Okay. O, ito, ang last card. Divine timing. Be patient while things are unfolding. This connection is worth the wait. Pag nakita ko tong divine timing, usually, may kinalaman to sa ex. Na worth the wait pa rin. So, sino kaya yung ex na worth the wait? Para sa iba sa inyo. Kung interesado pa sa ex. So, ex ng Aquarius, Sagittarius. So, yan yung ex ng Aquarius, Sagittarius, o Libra. Ayan. Worth the wait pa raw. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.